Yun guys, bali ngayon pupunta ngayon tayo sa Riggs Moto. Yun, papakalkal tayo tsaka re-angle ng drive surface. Tingnan natin kung legit ba. Tsaka magpapa-regroove na rin tayo ng ng clutch bell. Yun, kasi sila yung di ba, nakikita natin sila yung maayos mag regroove. Yan, tingnan natin kung ano yung result ng regroove natin kung legit ba, since nandito na rin ako sa Caloocan. Yun nga lang, sana konti lang yung tao kasi ba madaming tao saan ba? Next moto. Tingnan natin kung saan sila banda. Yan, dito lang naman sila sa bandang Caloocan. Ay, dito yung Riggs Moto. Yun, so yun, sana konti lang yung tao. Pero mukhang tingnan natin kung makakasingit tayo at saka pang ilan tayo. Yun kita nyo, ang dami nagpapagawa. So pupunta ngayon tayo ngayon. Tingnan natin. So balitan ko kayo mamaya. Sir, magpapakalkal din. Sir, pang ilan ako, sir? Pero madami ba? Ano? Pero marami naman kami mga So yun, nandito ngayon tayo sa Riggs Moto. Yan, bali magpapakalkal tayo. Bali ang gagawin natin is magpaparegroove tsaka yung realign ng drive surface. Yan, yung package lang is 1.3. Check lang natin. Then yun to, siguro saka na muna. Pero check muna natin kung may mga pagbabago sa performance. Maganda kasi i-combo yun sa accent wire natin kung legit ba, di ba? So yun, check natin. So balitan ko kayo mamaya pag ikakabit na. So yun, inabot na tayo ng gabi. Bali, ito na yung gagawin. So ang gagawin natin, papakalkal tayo, and then magpaparegroove, tapos yung re-angle ng drive face, yun, papaganon din tayo. And then yung bola, papalitan ng 13 tsaka 14 na combination para at least maramdam natin yung pagbabago. Then i-review natin kung ano yung magiging performance niya, kasi yung mga nakaraan hindi naman sa hirap ng hirap umahon, pero tingnan natin kung may improvement ba, since combination din ng accent wire. So balitan ko kayo mamaya. So ito na itsura niya, lilinisan muna nito. And then ito na yung luma natin, so papalitan na yun ng kalkal na para mas mabilis. So yan, makikita nyo hindi siya masyadong dapat. Check natin mamaya kung dapat na. So yan guys, pasensya na kung medyo madilim. So ito yung mga pagpapalitin. So ito kasi, ito yung sa akin na stock. Yan. Tapos ito yung ipapalit. Ito na yung nakakalkal. So ito, naka-re-angle na to. Kaya siya nagkaganto. And then ito, naka-groove na. Yan. Makikita nyo, naka-groove na siya. May mga linya-linya. Ito kasi, yung ginawa ko nung dati, nung pinakalkal ko, parang ginasgasan lang. Wala rin naman akong problem dito. Pero, check natin yung pagkakaiba ng regroove at saka nung re-angle. Kasi ito, hindi naman ito pinakailaman nung nakaraan Tapos ito, binago na siya. Iba na yung angle niya. Tsaka dito. Hindi ko alam kung ano yung saktong angle niya. Sila lang nakakaalam nun. And then, ayun. Titingnan natin yung pagbabago. So yun, bali ito yung clutch lining natin. So may kita nyo, wala pa siyang groove kasi wala pa naman. Ginasgasan lang naman Bali ang mangyayari niyan, ang mangyayari is magkakaroon ito ng groove once na kinabit na natin to. Pero syempre it takes time bago lumapat yung groove dyan dito. Kasi gagasgasin niya pa yun So yun, bali ito yung pinaka-clutch niya. Yan. Sa mga suggest ko lang sa mga magpapakalkal nito, or kaya iba kasi ang ginagawa, pinapantay itong clutch lining. Yan. So yun, natutunan ko lang rin naman yun. Dapat hindi yan yung iba kasi, for example, tatabasan nila dito para pumantay, which is mali yun Dapat hayaan nyo lang siya kung ano yung pinaka-performance niya. Kasi once na pinantay mo yan, hindi talaga kasi pantay dapat yan kasi nga ang labas niyan pag ganito So ang unang malalaspag dyan dito talaga. Yan. So ang mangyayari, wag niyo na lang galawin siguro.
hayaan nyo na lang yung groove yung magkorte doon. Yan. So okay pa naman siya, and then makapal pa. Hindi ko pa naman siya ipapalitan ng pang racing kasi hindi naman tayo pang racing eh. Pang daily lang. Ang papalitan lang natin is yung bola. Papalitan natin siya ng 15-13 yan. Titingnan natin kung ano yung pinagbago na. So yan guys, ito na ipapalit na bola. So 3-15 tsaka 3-13. Yan. Kasi yun yung suggestion ni sir. Kasi ang mangyayari, pag hindi natin pinalitan ng bola, baka di natin maramdaman yung yung pagbabago, di ba? So since nandito na tayo, sagad-sagad na rin naman natin, and then check natin kung ano yung pinagbago. Since naka naman tayo accent wire din. Yung sir, yung third drive nyo, wala na pong grasa. Kasi kapag ginamit ka nyo pa yan, pwede na pong magkauka yan. Okay. Kapag nagkauka po yan, yung pin yan, mag-i-stay na doon. Parang mahihirapan na dumulo, gano'n. Hindi na... para kailangan lang papalitan na lang, no? Kasama naman yun doon sa package na 1.3, no? Papalitan ng grasa, sir. Kasama na yun. Apo, yung resin po, tawag doon. Okay. Yung thank you. Pero okay pa naman na, sir? Okay naman mo, sir. Hindi, meron pa naman, kaso lang, ngayon nga lang, malabnaw na. Malabnaw na. Hindi ka grasa dati, di ba? Okay. Kaya kailangan din, pag nagkapalinis ka, sir, baklas lahat. Para palitan lahat. I see. Wala na, tuwing kailan yun sir, mga parang pinapalitan? Suggest lang, mga Ang pinaka, sir, kasi sa amin lang 3 months, pinaka matagal na yung lagi mo naman po ginagamit. Kayo mga 5,000 or 3,000 kilometers, no? Hindi kami bumibase sa odo. Sa change oil, sir, bumibase po kami. Sige. Yan, pero pag sa mga sa mga ganito, linis pang gilid, 3 months po. Pinakamatagal sa amin. Pwede na po yung sulit na po yun. Sulit na. Tsaka ito, yung mga goma na yan, sir, tinatanggal yan pag nililinis. Kasi kapag napapansin sa kerosene yan, namamaga. Tama. So sakto lang rin naman pala yung punta ko. Kasi yung yung punta ko parang 5 months, 2 months or 3 months din eh. Sakto. Tapos may kita nyo, once na nagpakalkal din kayo dito at saka nagpa-regroove yan, kasama na dito yung paglilinis yan. Bali tinatanggal lahat isa-isa, katulad itong clutch lining, lahat ng mga surface yan. Lahat yan, nilinisan. Ayun, iniisa-isa nila yan. Tapos after nyan, lalagyan ng grasa din, ayun. Maganda yung quality ng grasa na ginagamit nila dyan. Yun. So mas maganda kasi dyan, kasi pag nililinis lahat, tsaka baklas lahat, nakikita mo kung may problema ba o wala. Ayun yung advantage nun. Kasi malay mo, hindi pala tinanggal, di ba? Hindi mo alam, may problema na pala dun sa, kahit dun sa rubber lang. Di ba? O kaya sa simpleng screw, may problema na pala. So, mas okay kung magpapakalkal rin kayo, o kaya papalinis, tanggal lahat talaga. Yun. So yun, bali, tapos na siya linisan, hintayin na lang natin yung pinakalkal natin. So yun guys, bali tapos na siya. So ngayon, i-install na lang lahat. So ito yung mga pinakalkal natin. Yan. And then ito yung bolang gagamitin. Yan. May kita nyo mag-iba ng kulay yan kasi 13 yan, tsaka 15 grams. So ngayon, after ng installation na to, bibigyan ko kayo ng feedback sa day 2. Yan. Kasi gabi na rin ngayon, hindi nyo mapapansin. So, babalikan ko kayo bukas. So yan guys, it's day 2 na ng natin. Review na to ang Kalkal pulley from Riggs Moto. So yan. So bali ngayon, i-review natin kung ano yung mga naging pagbabago after nung kinalkal nung pumunta ako sa Riggs Moto. So yun ang unang na-experience nyo after nyo magpakalkal dun sa Riggs Moto. Bali ang kinuha kong package is yung 1.3, diba? Like na sinabi ko, yung kalkal lang ng drive phase, ng rear angle at saka ng clutch bell. Nagpa-regroove tayo. So ang na-experience nyo sa una pag nagpa-kalkal kayo doon, sa unang tiga or mga
ilang minuto, na-experience nyo is medyo maingay yung gilid or yung sa clutch lining. Kasi nga, nilagyan ng groove yung bell, tapos hindi pa siya nakalapat. So, ang ginagawa niya parang nilalapat niya pa doon sa clutch lining. Pero after naman ng mga ilang minutes, tas ilang takbo lang, saglit lang talaga, mawawala na kasi lumalapat na. And then yun, yung mga na-experience ko dun sa pagbabago, unang-una, nawala yung dragging ko. Kasi pag pumipigya kasi ako dati, nanginginig na tong harap ko. And then, pag naka-standby ako, manginig siya. Yan. So ngayon, nabawasan siya. Or nawala. Halos parang nawala. So, ang una nyo ma-experience pag nagpakalkal kayo, yun. Yung pagpiga ng throttle nyo, medyo mas magaan na siya. And then, parang smooth. Yan. Parang ang gaan talaga nyo, pag throttle nyo. Konting pigaan nyo lang, yan. Tapos, may dagdag sa arangkada. Minsan, mabilis naman ako mag 60 at saka mag 100. Pero ito, parang mas mabilis tsaka mas naging smooth. Na-improve lang. And then, yun pa, isa sa pinaka nagustuhan ko dito nung nagpakalkal ako. Parang ang tahimik na ng motor ko. Diba kung napanood nyo yung last vlog ko nung sa accent wire, diba parang na-review ko din is mas tumahimik yung yung makina ko o kaya yung yung motor ko tsaka yung tambucho mas tumahimik. Ngayon mas tumahimik pa lalo. Pero lalo naging scooter to motor ko. Which is okay naman. Alam mo yung tahimik lang siya pero may power o may hatak. Ayun yung maganda doon. And then yung sa acceleration mas mabilis siya kasi mas nakapit pa siya kasi nga naka-groove. Pero yun nga, kinagusto ko talaga dito, ang smooth na talaga ng takbo ng motor ko. Kung pag-try na kayo ng e-scooter, di ba e-scooter parang biglang arangkada din, tapos ang tahimik pa. Ito parang ganito rin, kaya dapat dahan-dahan ka lang. Overall, sa gantry na yun, sulit na sulit siya. Kasi meron sila mga package like yung, not sure kung 1650 ba yun, kasama yung center spring, clutch spring, ganun, then bola. Kaya di ko rin sure kung alam mas okay. Pero naman, dito sa gantry na to, sulit na sulit ako. Kasi yung gantry sulit talaga. Kasi sa ibang nagkakalkal, bali pangalawang kalkal ko na pala to. Di sa unang kalkal, wala naman ang problema doon. Natanggal din konti yung dragging ko. Pero hindi siya yung ganito kamot ka detalye. Katulad yung nag-re-angle ng guide face and then nilagyan ng groove. Yan. Iba kasi yung nag-groove tas nagawin ng drive face. And then mas okay dito sa kalkal kaysa sa mga bumili ko ng aftermarket na pulley set o sa CBT na panggilid. Hindi masasayang yung stock nyo kasi ang gagamitin pa rin yung stock kaya okay na okay siya. Kung naririnig nyo rin yung makina ko, diba? Parang tahimik, diba? Not sure kung naririnig nyo. Tahimik talaga. And then yun pa, isa pa nga sa mga na natutunan ko din, and then na-observe ko nga, which is tama nga naman. Yung ganitong ginagawa nila, hindi siya bumababa yung RPM agad. Kasi dapat daw, ang tamang pagtakbo, for example, nag-arangkada kayo, mabilis, hindi dapat bumababa yung RPM nyo. Hindi agad bababa basta-basta. Kapag for example, yung parang gagawin, biglang bababa, dapat consistent siya na tapos kung babagal man siya, hindi siya bigla-bigla. Kasi dati na-experience ko, pag kunwari pababa, tapos medyo mag-minor na ako, biglang parang namamatayan ako. Hindi talagang namamatayan Alam mo yung parang niya siya, bababa agad yung RPM ko dito. Kung gusto nyo i-observe para makita kung bumababa agad yung RPM nyo, dito yan. Dapat hindi agad yung pag magbilis yung takbo nyo tapos mag-minor kayo, dapat hindi agad bababa yan.
So, ayun nga, naano ko kasi pag pababa ako, tapos magme-minor nga, biglang parang mamatayan ba? Tapos pag pinrottle ko ulit, bigla akong gaganon. Bigla akong mabibigla. Dito hindi, tuloy-tuloy pa rin siya. Ibig sabihin, hindi bumababa yung RPM. Di ko alam kung saan siya naging effect sa pulley ba, sa drive pace ba, or sa clutch bell, not sure kung saan doon. And then, sa gas consumption, yung nakaraan kasi, nung pauwi ako, traffic kasi ngayon, depende kasi yun sa gas consumption. Pero dati kasi, consistent na walang traffic, diretso yung ano ko, nasa 39.8, ganun. Pero pag traffic, umano talaga ng 39.6, ganun. Ito, 39.7. Pero yung nakaraan, nung pauwi ako, umabot siya ng 41. Pauwi. Walang traffic sa EDSA, tuloy-tuloy. Hindi ko sure kung may pagbabago, pero mukhang may pagbabago naman din sa fuel consumption. And then, di ko alam kung saan siya nag-epekto, din ba sa accent wire natin, kasi yung accent wire nga raw, na pagpababa ng gas consumption, kasi nga mas maganda na yung sunog at saka buga ng kuryente. So yun guys, yun lang naman yung yung pinaka-review natin dito sa Carpal pulley. Yan, bali budget meal modified, yan, modified performance natin. Hindi pa tayo yung hardcore performance upgrade budget meal lang tayo sa halagang 1.3. So magsha-shoutout muna tayo ngayon yung mga sumusuporta sa atin, yan. So, special shoutout sa mga lagi nag-share ng video ko sa Facebook, yan. Una kay Damrod Odjape, yan, classmate ko yun, yan. This friend, shoutout sa'yo. And then, sa isa pa nating tropa, kay Jasper Kasungkad, shoutout sa'yo, Tol. Yan, sa mga taga ng Baliwan, search nyo lang Jasparsan, yun. Bali-bali siyang parisan, yan, lagi nagsusuporta sa atin yan. Then, ang sarap ng pares nila, legit. Meron din silang bone marrow. Tapos syempre, sa nagkalkal na itong pulley set natin o panggilid natin, sa rigs, ng rigs na ito, shoutout sa'yo, thank you, and I'm very satisfied sa ginawa sa motor ko. Thank you. Then I hope nakadali ulit ako soon sa mga next upgrade. And then still, itong mga from the start na sumusuporta sa atin. MDS Moto, shoutout sa'yo bro. Yan, MDS Moto, abot naman sa mga Aerox. Tsaka nag-review din siya ng kung ano, like helmet, mga motor, tapos mga upgrade niya. Yan, shoutout sa'yo. And then, sa mga iba pang sumusuporta like si Pops Install, yan, shoutout sa'yo bro. Yan, sa mga concern mo sa mga wirings, electrical sa motor niya, ang very trusted dyan si Pops Install ko niya, kasi sa kanila ako nagpapagalaw ng wiring sa motor ko, like mga domino, sa mga mini driving light, underglow. And then, kay Uno Parts, yan. Kay Bukarin, yan. Sa mga naghahanap naman mga ibang mga parts ng mga motor, like yung mga tire, accessories, gold belts, yan. Meron si kay Uno Parts, yan. So, yun lang naman. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section sa baba. Yan, sa shoutout natin kayo. So, yun lang naman guys. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification icon para lagi kayo updated sa aking vlog. And then please do like and share na rin. So thank you guys, and then see you on my next vlog.